Ang criteria ko lang dito guys sa mga trend line, kailangan nabe-break niya yung mga previous high para masabi natin this is a good trend. Ito yung sample ng trend line. First touch, halimbawa, 1. Tapos nag-dump, which is the pullback. So ito ngayon yung high niya, first high. Kailangan guys, para masabi natin magandang trend line to, dapat yung next wave pump niya or next bounce niya, malalagpasan niya yung previous high para masabi natin healthy trend line. Ito yung first touch or first bounce. Tapos nag-create siya ng high dito. Tsaka siya nag-dump. Nag-bounce ulit, which is consider na natin to as second touch or second bounce. Tapos yung next pump niya is nilagpasan naman niya tong high. Ibig sabihin, this is a good, valid trend line. As long as kino-continue niya yung pattern na yon, magda-dump, magba-bounce, i-break yung previous high, this is a good, valid trend line. Hanggang dito nasisira, na valid or bullish pa rin tong Bitcoin. Bounce ulit, nag-create ng, actually dalawa nga yung high, another bounce. Kasi diba, nag-bounce siya ulit. Binrake niya ngayon ulit yung high. So this is a good, valid bounce. Kasi nagbe-break yung high. Ang kinreate na high ngayon ng Bitcoin, 108K. Ayan na yung high na kinreate natin. Ang rule natin guys, para maging valid or good pa yung trend line, kailangan, after niya mag-bounce, halimbawa, 85K, siya magba-bounce. Let's say lang. Tapos ito yung magiging fourth touch mo. Sa next wave na mangyayari dito, kailangan malagpasan nito yung 108K para magtuloy ito pataas. Kasi kung hindi, masisira na yung trend line. Ganito na yung mangyayari dyan. I-create siya ng high dito, which is 108. Magda-dump, tapos magbabounce ulit. To make this trend a good trend or valid trend. Nag-fourth touch siya dito sa trend line natin. Bumalik siya sa 108K pero hindi siya lumagpas. Ang possible na mangyayari dyan is pwede siya maging double tap ngayon dito. A double tap guys is a reversal pattern yan. Pag naging reversal pattern yan, di reverse na tong trend. Possible, dyan na magsimula yung downtrend. Ito ngayon yung first touch mo, tapos second touch. Downtrend na. Ito yung high na create niya after the second touch or second bounce ng trend line. Third touch, tapos nag-bounce na hindi niya binrake tong high. Bumalik sa trend line. Kaya nangyari, pagka bounce dito sa fourth touch, umangat, umuntog lang siya dito sa zone. Hindi niya nag-break sa high. Kaya ang nangyari, doon na nag-start yung aking dump. Ganito yung mangyayari guys, kapag hindi binrake ng market or ng price, yung high na ginagawa niya.